dahil naiiba ang anyo sa kanyang mga kasama. Ang malungkot na puting uwak na si Waray na piling manirahan sa lugar ng mga tao. Yung pigment niya na itim, puti lahat dito sa kanya. Pati yung tuka, pati yung sa mata. Ayan, para po sa mga nangako dyan na pag puti ng uwak daw, tutuparin nila, eto na siya. Si Wari, isang puting uwak, no? Welcome to Bhutan, isang bansa kung saan kalikasan ang pinapahalagahan. Yung personal trip ko always has something to do with wildlife. Pakay kong makita ang bilan sa pinakapambihirang hayop sa mundo. Sa tahimik na gubat, may grupo ng maiingay na uwak. Lagi silang magkakasama at nagtutulungan. Pero may isang kakaiba sa kanila. Siya si Waray, ang puting uwak na tila mas friendly. Pero tuwing lalapit si Waray sa mga kauri niyang uwak, iniiwasan siya ng mga ito. Nalungkot si Waray. Ang gusto lang naman niya ay makipagkaibigan. Dahil naiiba ang anyo sa kanyang mga kasama, ang malungkot na puting uwak na si Waray na piling manirahan sa lugar ng mga tao. Sa Misamis Oriental, isang kakaibang uwak ang aking bibisitahin. Ayan, para po sa mga nangako dyan na pag puti ng uwak daw, tutuparin nila, eto na siya. Si Wari, isang puting uwak, no? Hindi maituturing na himala ang kaso ng Philippine Jungle Crow o uwak ng si Waray. Tinatawag itong albinism o isang pambihirang kondisyon kung saan kulang o halos walang melanin ang kanyang balat. Ang natural na pigment na nagbibigay kulay sa katawan ng tao at mga hayop. Yung pigment niya na itim, puti lahat dito sa kanya. Pati yung tuka, pati yung sa mata. Sabig sabihin, this is an albino. Hindi naman talaga siya puti. But a case of albinism sa mga ibon. Nagkataon lang na nangyari sa isang uwak, kaya talagang parang imposible. Pero eto siya ngayon. Pumuti na yung uwak. Nakilala ko si Jaybert, 19 na taong gulang at nag-aalaga kay Waray. Habang nangangaso si Jaybert, nakita niya na nalaglag mula sa puno ang nanghihinang uwak na si Waray. Gaano katagal mo na siyang alaga? 2019. 2019. Paano mo siya inalagaan? Bisan nun sa naman ako ipakaon na mga bugas, ang bugas luto ito, kanang luto ng mga pagkaon ito. Mga lutong pagkain na pinapakain mo. Everyday din. Oh, Twice a day. Kinulong mo ba to? hindi. Kahit malayang nakakalipad si Waray sa kanilang komunidad, kusa raw itong bumabalik sa bahay ni Jaybert. Dili sa pagkanani ka nang makalupad din siya diri sa gatuyot ito. Dili sa gato sa lagyo. Napansin din ni Jaybert na may napapadpad na grupo ng itim na uwak malapit sa kanilang bahay. Ay gaani diri nga awak itom pero itom. Di man siya ga duol galupad man siya palakan. Balik siya diya sa Hindi siya tambal. maaway. Oh, hindi. Sa Misamis Oriental ang puting uwak na si Waray abala sa kanilang almusal. Inom sa kuha, kadot lang ha. Maya-maya pa, dumiretso na siya sa palanggana para maligo. Wala siya maligo guys. Init mga panahon. Aba, si Waray, literal na bagong ligong uwak. Kasi
Gusto ko man ako Waray. Nang dalhin ni Jaybert si Waray sa kanilang bahay, natakot daw ang mga magulang ni Jaybert. Kaya inutos nila na ibalik si Waray sa gubat. Pag nakita ko nga pumunta na hawak siya ng puti na uwak, babalik ko sa gubat kay akala ko basi inkanto. Puti man. Iba-iba ang kahulugan ng uwak sa ating kultura. Sa mga alamat, ang pagputi ng uwak ay itinuturing na ang isang bagay ay imposible nang mangyari. Samantala, sa ilang paniniwala, inuugnay ang mga uwak sa masamang kapalaran o maging sa kamatayan. Takot din. Anong sinabi mo? Pinagalitan mo? Hindi. Ako tunggi kuan akong bata nga ibalik siya. Baka dili bitaw ingon nato bitaw nga kuan kay ga totoo biya sad sa unsay mga istoryahon sa mga tigulang ba. Sa 6 na taon na kasama ng pamilya Ibalang si Waray, naging parte na ito ng kanilang pamilya. Nung makain namin na ulam, kumain siya. Bukod sa pagkain ng sabay-sabay, naging paborito ring libangan ng pamilya ang pakikipaglaro sa kanya. May mga nag-alok umano na 20,000 piso para bilhin ang kakaibang uwak na si Waray. Pero tumanggi ang pamilya na ibenta si Waray. Hindi namin ipagkuan kay napagmahal naman namin siya. Sa mga tao dito, nagpagmahal nagpamahal siya sa mga tao. Masaya ang mga tao pag naa siya dito kay mayroon man pumunta mga tao, masaya man pag makita siya. Paliwanag ng ornithologist o eksperto sa mga ibon na si Jelaine Gan, kasama sa pinuprotektahan ng batas ang mga ibon gaya ni Waray. Doon sa RA 9147 natin or yung Wildlife Act natin ay hindi naman problema yung nangyari kay Waray kasi nga nakawala naman siya at libre naman siyang umalis at bumalik. So wild pa rin siya. Ngunit nga lang, itong kondisyon or itong nangyari kay Waray ay technically para siyang nag-groom na. Kasi nung simula pa lamang nung medyo bata pa siya, ay pinapakain na siya. So nasanay na siya maging isang pet. Kaya ngayon, kahit na pinakawalan natin siya, ay para pa rin naman siyang pet. Kasi hindi naman alam paano na maging wild na isang uwak. Tinatayang umaabot sa hanggang 2 dekada ang lifespan o buhay ng mga uwak. Samantala si Waray ay umabot na ng 6 na taon sa pangangalaga ni Jaybert. Yung albino na crow, medyo mababa yung kanilang survival chances, no? Kasi una, napakaputi nila. So kung may predator tong ibon na to, ay madali lang silang madagit at madali lang silang mapatay. Dahil malabo yung mata nila, ay mas hindi sila nakakahanap ng pagkain. Kaya in general, mas mababa yung lifespan ng mga albino na crow. Pero ang lalaking uwak na si Waray may tuturing na isang pambihirang uwak. At kahit makipagpare siya sa mga babaeng itim na uwak, mananatiling itim pa rin ang mga supling nito. Dahil yung gene na nagkakos ng albinism ay recessive, so kailangan may 2 puting uwak para makagawa ng puting uwak na anak. Dahil social at territorial bird ang mga uwak, may sarili itong paraan para makilala ang isa't isa, kasama na ang itsura at kulay nito. At para maprotektahan ang mga kasama nito, posible rin itong itaboy kapag may naiiba sa kanilang grupo. Very curious sa paligid. Very observant sa mga tao sa paligid niya. Kakaiba man si Waray. Para sa pamilya ni Jaybert, itinuturing nilang pamilya ito at handa silang protektahan si Waray. Sa bansang ito, walang traffic lights, pero kapag may tatawid sa kalsada, hindi tao ang unang pinapadaan.
kundi mga hayop. Welcome to Bhutan, isang bansa kung saan kalikasan ang pinapahalagahan. Yung personal trip ko always has something to do with wildlife. Tuwing pista at ritual ng mga monghe, mga simbolo ng kalikasan at hayop ang makikita sa kanilang kasuotan at tradisyon. Ang ganda ng timing namin, maraming mga monks around the world na pupunta doon para mag-celebrate. Yung mga mga costume nila, yung mga rituals nila, so colorful. May makikita ka na parang images of animals. Kaya sa bansang ito, ilan sa mga bihira ng hayop sa mundo ay patuloy pang nabubuhay at nagpaparami. Sa Bhutan, malalim ang kaugnayan ng Budismo at wildlife conservation. Kaya karamihan sa mga hayop dito hindi basta sinasaktan. Pakay kong makita ang ilan sa pinakapambihirang hayop sa mundo. Yung guide namin na na-meet is si Sanggay, Ang galing din ng mata niya, mag-spot. Nag-stop kami sa may river area. Doon kami nagtagal dahil parang it's an easy birding. Ang tour guide namin na si Sanggay, parang sanay na. How long have you been a bird guide? It's been almost like 10 plus years. 10 plus years. Dinala niya kami sa kanilang ilog sa Paro o Paro Chu na tambayan ng iba't ibang uri ng ibon gaya ng ibis bill. That time, may nakita kaming yung ibis bill. Yung tuka niya medyo mahaba na pakurbada din. Kitang-kita namin doon sa mga riverbeds na doon siya nagpapahinga, medyo grayish yung katawan niya, tapos maiksi yung paa niya. Pagala-gala siya doon. Mukhang sagana ang ilog sa pagkain dahil grupo ng ibong pupaw ay sumusuyod naman sa mga batuhan. They like searching for food sa ilalim ng mga bato, sa ilalim ng lupa. Doon nila kinukuha yung mga food nila. A hoopoe is it's a beautiful bird. Meron siyang crest, tapos mahaba din yung tuka niya. Minsan sa Pilipinas, pagka panahon ng mga migration nila, nakikita din natin itong hoopoe na ito. Samantala, ang aquatic songbird na brown beaver naman kayang sumisid. Itong brown beaver, ibon to na sumisisid siya sa ilalim. Hindi siya webfoot. Para siya mga normal na ibon, pero kaya niyang sumisid sa ilalim ng tubig na may current. Kaya napaka-amazing nitong brown beaver na ito. When you say, it's a lifer, that means it's the first time you've seen this type of bird. So I think in Bhutan, we'll have a lot of new lifers pagdating sa mga ibon. Pero higit pa sa lifer ang aking sunod na nakunan. Ang pamilya ng gray langur. Nung naghahanap kami ng birds, biglang first time namin makita ng gray langur. Nandun sila sa isang puno, At doon nakita namin yung mga langur, nandun sila isang pamilya. Sagrado sa Bhutan ang mga langur at pinapaniwala ang may dalang swerte o positive omen kapag nakakita nito. Ang swerte namin, tila na doble. Isang pamilya ng endangered golden langur ang naabutan naming naglalambitin sa puno. May nakita kaming pamilya ng langur na parang naglalaro, tumutulay sa mga kable ng kuryente, may mga anak na the younger they are, mas ginto ang itsura nila. Ang ilang batang golden langur halos mahulog na sa kakalambitin sa mga puno. Very similar sila sa mga behavior ng tao. They're grooming each other, they're caring. Pag tinignan mo yung mukha nila, amazing yung mga mukha ng mga langurs na ito. And they have a specialized type of diet, mostly leaves, but they'll also eat fruits, Ang kanilang uri
itinuturing na world's rarest primate. Lalo na't sa mga protektadong lugar lang sa South Central Bhutan at Assam, India ito nabubuhay. Isa ang Bhutan sa bansang may mahigpit na batas para sa kalikasan. Sa katunayan, obligasyon ng pamahalaan nila na panagatihing hindi bababa sa 60% ang forest cover ng bansa. Dahil dito, masagana pa rin ang kanilang kagubatan. Nag-ikot-ikot kami. Tapos may fina-flashlight sila dun sa puno. Sa isang walk, may napansin kaming kakaibang galaw sa puno. Isang squirrel ang nakuna naming naglilinis sa kanyang katawan. Pero hindi ito nag-iisa. Pag silip ko, ano pala ito? Yung giant squirrel. Nakaramdam na nakatingin kami sa kanya. Kaya halos hindi na ito gumalaw sa kanyang pwesto. At nang makabuelo, agad itong nagtago. Sa kanilang gubat, bilang ito ang higante na aming nakunan. May narinig ako. Parang hornbill. Biglang may nakita kong lumipad. Hornbill, hornbill. Yung great hornbill ang nakita namin. Pares. Ang isa sa dalawang hornbill, abalang naglilinis ng kanyang katawan. It's ready to fly. Wow, cleaning its wings. Protektado man ito sa Bhutan, nananatiling vulnerable ang estado ng Great Hornbill sa International Union for Conservation of Nature Red List of Threatened Species o bumababa ang populasyon nito dahil sa pagkasira ng gubat. Maya-maya pa, isang grupo ng mga langor ang aming nakita. May nakita kaming mga langurs ulit na may kakaibang behavior, no? They were at the ridge. Tapos dinindilaan nila yung lupa. Sa pagkakataong ito, nasa gilid sila ng bundok at tila may tinutuklas sa lupa. Ang sabi ni Sangay, ito yung mga langur na they were leaking salt. And that's where they get their minerals. Para yung mga buto nila, matitibay. Ang diet nila is usually mga leaves, mga fruits. Pero kailangan din nila ng minerals para mas malakas yung kanilang pangangatawan. Yung golden langur is, I think, one of the most beautiful langur na nandun sa country na yun, sa Bhutan. Kita namin Kasi parang golden siya, pero may mga konting gray-gray sa katawan. So baka nagko-crossbreed na raw itong mga langur na ito, which kailangan pa nilang pag-aralan. Pinag-aaralan pa ng mga eksperto ang lawak ng hybridization o pagkakahalo ng lahi sa pagitan ng iba't ibang uri ng langor sa Bhutan. Posibleng umanong dahil ito sa pagkasira ng kanilang tirahan sa pagitan ng Bhutan at Assam, India. Paakyat na ulit kami ng area. Ang traffic! Tapos nagtataka kami kung bakit traffic. Habang papalapit kami, nakita namin may pamilya ng elepante tumatawid sa kalsada, mga wild elephants, Ang tagal, siguro more than 30 minutes kami nandun sa traffic. Nakita mo yung attitude ng mga taga-Bhutan for the respect for wildlife. Bigyan natin ng wildlife corridors yung mga animals to allow the coexistence of the community and the wildlife. Just protect them, and it will draw tourists locally at saka around the world, and it will bring a good economy pagka ginagawa natin yun. Tulad na lang ng Bhutan. It's helping with their economy when they preserve their environment. Sa Bhutan, pinapatunayan nilang posible ang balanse sa pagitan ng tao, kultura at kalikasan. Ako, si Doc Nielsen Donato, Ako si Doc Ferds Resio. Born to be Wild.
Maraming salamat sa panonood ng Born to be Wild. Para sa iba pang kwento tungkol sa ating kalikasan, mag-subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. Maraming salamat sa panonood ng Born to be Wild. Para sa iba pang kwento tungkol sa ating kalikasan, mag-subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel.